Our topic for today is about fatherhood as a divine assignment. Hallelujah. Let us read Genesis chapter 2, verse 7 to 8, and verse 15 to 17. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Now the Lord God has planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. In verse 15, sabi niya, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Heavenly Father, thank you for the words that we have just read. Lord, may your Spirit be upon us. We ask the Holy Spirit to lead us in the way that we should go. Reveal to us the words that you need to impart to our lives. We trust you, everything that we do today, Lord, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Man, sino rito ang mga lalaki? Sabihin mo, ako yun. You are the source of identity. Fathers means source. Can we repeat that? Father means source. Anong ibig sabihin yan? Pastor Bricks, pwede bang pumunta ka rito ulit? Ako yung God the Father, okay? And He is the man I created, which is Adam. Amen? So, sabi po rito, Father means source. Brother Ricky, pwede paabot yung tubig ko sa kayong baso. Salamat, Brother Ricky. The biker. Can you please hold? Ang ganda po ng illustration po ni Miles Monroe, no? Kinopya ko lang po ito. Revelation po. The Father is the source. Amen? And sabi po doon sa Genesis, So God created man after His own image and likeness. Whatever the Father has as a source, He gave it. To the person He created, the man. So the Father is the source. Ano ngayon siya? Resource. Hello? Hello? Mga tatay. So, dapat maunawaan ng mga tatay ito. Amen? Para maalagaan ninyo kung ano ang identity ninyo. Hindi ka basta-basta, sabihin mo sa katabi mo. Sinusukat natin ang pagkatao minsan sa pamamagitan ng natapos na pag-aaral, kung anong meron sa bulsa, kung anong meron siya, kung anong kakayanan niya, hindi po ganun. Everything that the Father has as a source, He gave it to the man. And the man now is His resource on earth. Oy! Sabihin mo, resource ka pala. O, sa'yo na yan. Malamig pa yan. Inumin mo yan. Amen! Sino rito ang resource? Taas sa kamay. Sabihin mo, ako yun. Kung ano ang meron ng Ama, siya rin ang meron sa atin bilang mga tatay. Human fathers are meant to be source of identity, security, and potentials for their children. Kaya dapat ang mga ama
ang pinagmumulan ng identity ng mga anak. Kaya natutuwa po ako pag tinitignan ko si Lucky, tinitignan ko si Daniel, tinitignan ko si Gabriel, si Monique, si Nicole, everything that I have, their identity, makikita mo na meron akong glimpse sa kanila. Sa ginayang nakita nila, alam mo, si Daniel parang ikaw. Pag nakikita nila si Lucky, ang pogi, sabi, parang ikaw. Pag nakita nyo si Gab, organized din yan eh. Parang ako. Pag nakita nyo si Monique kung paano mamigay, isusubo na lang, ibibigay pa yan. Grabe pagka-giver niyan. Parang ako. Si Nicole, gaganyan-ganyan yan, pero ang lakas mang-asar niyan. Tingnan mo yung tawa. Parang ako yan. Di ba, Ems? The Father, dahil resource siya, okay, kailangan niya ng katuwang. Kailangan niya ng lupa para pagtaniman ng binhi. Kaya yung mga asawa namin, mga amoy lupa. Amen? Lupa po sila. At sila yung pinanggagalingan ng bunga. Ang galing ng Diyos, no? Hallelujah. So, ang mga tatay o kayong mga lalaki, makinig kayo. Kaya kapag ang anak hindi maganda ang ginagawa, ibig sabihin hindi sila napasahan ng tama ng kanilang tatay. Dahil ang tatay ang numero unang nagmo-mold na dapat na identity ng kanilang anak. I am proud to say, si Lucky tumanda ng ganyan, hindi mo nakitang naninigarilyo sa kanto. Si Daniel, si Gab, si Monique, hindi ko alam kung tinatago lang. Lalo na siguro si Nicole. Baka tinatago mo. Because simulat sa pool, yung identity na yan ay inalagaan ko bilang ama. Hallelujah. Sabi niya, human fathers are meant to be source of identity. Ano pa? Security. Walang ama rito na wala sa isip nila ang seguridad ng kanilang mga anak. Tama po ba? Kaya si Melvin, nagkakaintindihan kami. Ngayon, naintindihan mo that I am a source. Tama ba yan? Ikaw din, magiging source later on. Kapag alas 9:30 na at wala pa yung anak ko sa bahay, binabantaan ko na yan. Melvin, pagka kayo ginabi, hindi mo kilala, ha? Namamaril ako. Kaya yan, nag-update. Pag 9 o'clock na, wala pa sila sa bahay, nag-update yan. Nandito na po kami, nakasakay na kami sa sasakyan. Malapit na po kami. Why? Because a father, okay, the heart of the father, andun lagi ang security sa puso't isipan niyan sa kanyang mga anak. Amen? Kaya nga ang Diyos natin, ano yan? You're never gonna let me down. Sino rito ang may confidence sa kanyang ama sa langit? Kung tayo na mga tatay, iniisip natin yung ating mga anak, how much more siya? Amen? Hallelujah. Si Joseph, karpintero, tatay ni Jesus sa lupa. Si Jesus naging karpintero din.
Amen. Why? Because sons or children, yun ang laging nakikita nila sa tatay. Kaya ikaw at ako bilang ama, mag-iingat ka sa ipinapakita mo. Kasi 100% kapag kung anong nakita nila sa ama, ganun din ang mangyayari sa anak. Kaya sabi ni Jesus, kung nakita niyo na ako, nakita niyo na ang aking ama. Kung gusto niyo akong makita, tingnan niyo si Daniel. Tingnan niyo si Lucky. Tingnan niyo si Gab. You will see the reflection of me to their personality. Amen? Hallelujah. What is the purpose and mentorship of the father? The primary job is to discover the purpose of his children. In Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. We as fathers, primary responsibility is not to make our children happy. Minsan kasi yun ang isip natin eh. Gusto ko mapasaya ang mga anak ko. Hindi po yun biblical. Ang biblical, ang sabi niya, train up a child in the way he should go. Hello? Hallelujah. Train them to know what is the original design. Tingnan mo ang Diyos. Lord, kailangan ko ng pera. Anong ibibigay niya sa'yo? Arena. Lord, pera kailangan ko. Ayan. Arena to eh. Arena. O di subukan mong gamitin yung arena. Gumawa ka ng cookies. Magiging pera. Amen? Tumira si Noy. Lamang ng dalawa yung kalaban. Last seconds, nakuha ni Noy yung bola. Tutukan, ito na yung ring. Panabla. Championship game. Pagtira niya, bihirang-bihira akong makitang sumablay ang batang yan. Pagtira niya sablay, wow! Iyak siya eh. Pati si Pim umiyak din. Pati si Ray umiyak. Masakit! But God, let it happen. Why? Because God is preparing you for a greater things. Meron pang mas malaking championship na darating sa buhay mo. Huwag mong pangilayangan yon. Baka mangyari yung last seconds sa PBA. Hello? God is just preparing you of something. Train up a child. Huwag niyo turuan lagi na, ito, ibigay lahat. Spoon feeding. Ang tatay ko, tinrain po ako as military. Kaming mga anak niya. Pagkagising namin sa umaga, kailangan marunong kami magtiklop ng aming mga hinigaan. Pag pumasok sa kwarto yon, gaganunin niya yung aming mga damit. Kung pantay-pantay. Gaganunin yung aming mga mesa kung may alikabok. Ang lupit! Pero natuto kami doon. Marunong ako maglaba, marunong ako magluto, marunong ako magkumpuni ng kung ano-ano. Why? Because I am trained. Kaya yung bata kapag in-spoil mo yan, nako, maniwala ka. Miski may bisita, susundutin yung mata mo. Nung araw, sut-sut lang, mata lang, makuha ka lang sa tingin.
Pag may bisita, hindi kami pwedeng roaring around like a lion. Hindi pa pwede yun. Gaganunin ka lang ng nanay ko. Para kang... kami sisilip-silip. Andiyan ba yung buwisita? Pag nakita niya sisilip-silip ka, tinitigan ka, nako. Ang madalas, si Tita Ginyo. Nakukurot sa singit, sa talaggiliran, nako. Mga tatay, lalo na kayo ng mga bata pa mga anak, train up a child in the way that they should go. Bakit? Kasi maski wala na tayo, okay, dala-dala nila ang training. Amen. Ang gamit, bigyan mo ng cellphone, bigyan mo lahat yan luluma, mawawala. Pero yung training, dala-dala niyan hanggang pagtanda. Amen? Biblical. Kayong mga nanay, sabihin mo, sino mga nanay dito, taas sa kamay. Minsan yung mga nanay, konsentidor! Kawawa naman yung anak ko. Pag sinabi ng tatay, wag, dapat ang boses ng nanay, wag din. Amen? Yung nanay kasi, wag! Sabi ng papa mo, wag. Oh. Kaya yung mga nanay, minsan, pabida eh. Malambot. Kaya iba talaga pag may tatay sa loob ng bahay. Amen? Pag sinabing wag, wag. Hindi rin po biblical yung babae ang nangunguna. Tandaan ninyo, ang pinagkalooban ng source ay yung lalaki maging resource. Kaya yung mga mag-aasawa pa lang dito, Bricks, sabihan mo na si Marico ha. Marico, ngayon pa lang, huwag ka sisiga-siga sa akin. Pag sinabi kong wag, wag. Sasabihin ni Marico, di wag. Gusto ko to eh. O di sige. Bricks trainingin mo na si... You should know and understand your original design. Ano pa? Mentor them to fulfill their unique identities. As long as we live, sabi sa Exodus 18:20, teach them His decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave. As long as we live, turuan natin sila na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi para mahalin ang alinmang nasa mundong ito. Turuan natin lagi sila sa katuwiran ng Diyos at lakaran nito. Diyos ang bahala magpuno ng kanilang pangangailangan. That is the principle of Matthew 6:33. Amen? Minsan talagang kailangan nating mga lalaki maging matatag. Alam nyo si Daniel, ilang beses ko na sinabi sa inyo. Kasi yan, kung anong palasagot yan eh. Yung palasagot siya na parang abogado, ang galing mag-twist, ang galing mag-pilosopo. Alam nyo yung ganito? Ito, yung bakal na ganito. Ito, mismo ganito, ito. Yan. Napipit po yan. Ipinalo ko po sa kanya. Yung bilog, pipi, naging pat-pat. Kaya matino. Amen? Si Lucky, harapan ng biyanan ko si Pastora Ason na napakatapang siga ng ginayang. Hindi umuwi kasama si Presi, sino pa? Si Ladel. Sa URS no nga, naalala niyo yun? Tapos ang paalam niya, doon matutulog kay nanay. Hindi ko alam kung saan kayo natulog nun. Grupo kayo eh, basta barkada kayo nun eh. Pagdating ko sa bahay, wala siya.
So para sa akin, kabastusan yon. Maya-maya, dumarating silang grupong gano'n. Pagpasok, sinalubong ko ng left hook. Pak! Isang straight sa dibdib. Yung biyanan kong pastor. Tama na. Hindi na po umulit. Amen? Minsan, kailangan talaga ng disiplina. Bakit? Sa tatay ko, yun nga lang inabot mo eh. Ako po, ibinitin ng patiwarik. Grade 1 ako, ayaw kong pumasok sa school. Magmula sa taas, kinaladkad ako pababa. Ibinitin ako doon sa bitinan ng mga paso. Nakabitin po ako doon. At yung sinturon nung araw, alam niyo naman kung gaano kakapal ang sinturon noong araw. Talagang inilati ko sa akin. Sa pool nun, miski walang pasok, pumapasok ako. Bakasyon na. Hindi, may gagawin pa kami. Sa sobrang dala ko, minsan lang niya ako pinalo sa buong buhay na nabuhay siya. Yun lang po yun. Pero hanggang ngayon, tatak sa isipan ko. Amen? Teach them His decrees and instruction and show them the way they are to live and how they are to behave. That's biblical. Ano pa? Warn them that abuse is inevitable. Bakit po may abuse? Do you know that abuse is abnormal? Alam niyo po ba kung merong abuse? Kapag kami pag-aabuso, ibig sabihin, merong ignorance. Ang isang bagay na hindi mo alam, doon papasok ang abuse. Meron kaming binili na e-car. Kotse siya pero e-bike. Ang galing ano. Pang-apat na tao. Ang ginawa ko, ginamit ko. Pagkagamit ko sa kanya, ginawa ko talaga siyang kotse. Yung speed ng kotse, hinahanap ko sa kanya. Talagang yung maakyat, ano ba naman sasakyan to, hindi makakyat. Tinotodo ko yung maakyat ako sa C6, pinagtatawanan ako, parang Mr. Beam eh. Yan, laki-laki ko. Nakalagay doon sa likod, PWD. So, naintindihan nila ako. Kada tinitignan ako, PWD. Ako naman, hirap na hirap yung sasakyan. Nakarating naman ako sa pupuntahan ko. Nakabalik din naman ako. Pagbalik ko, ayaw na gumana nung mga bintana. Kasi power, power windows. Pero power steering din siya. Nasira na. Ayaw na gumana. Nung tinignan nila, sunog yung mga fuse. Why? Because there is an abuse of the potential of the unit. If you do not know the potential, the whole potential of the unit, you will going to abuse. Hello? Kaya kapag ikaw hindi mo alam yung full potential, yung design mo, mauuwi sa abuse yan. Kaya tuturuan natin ang ating mga anak, warn them that abuse is inevitable. Turuan natin sila. Pag alam nila kung sino sila, alam nila ang limitation nila, may iiwasan ng pag-abuse. May natututunan? Kaya sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Hello? Kung ang position mo ito, alamin mo lang yung scope of work mo. Pag sinobrahan mo doon, mag-a-abuse ka. Amen? Amen? Ang mangyayari sa iyo, bend the law. Bakit? Lumalagpas ka sa tamang potensyal mo. Kaya turuan natin ang ating mga anak. Anak, kapag anak ka, bakit ako sinampal ni nanay? Sumagot lang naman ako. Kasi nga, anak ka.
Oo nga, anak nga ako. Sumagot ka nga eh. Masama ba? Sa Amerika nga 911 papagpulis pa kita eh. Kailan pa naging pantay ang anak sa magulang? Amen? Ngayon, pag alam mo na anak ka, maski na anong bunganga sa iyo ng nanay at tatay mo, pasok dito, labas doon. Huwag ka lang sumagot. Bakit? Hindi ka potensyal para sumagot sa magulang mo. Magulang mo yon, mas mataas pa rin yon. Kaya sagot mo dada, opo, opo, opo pa, opo ma, opo, opo. Isipin mo na lang, babawi ako sa mga anak ko. Amen? Tayo namang mga magulang, handa naman tayong makinig. Pero kayong mga anak, antayin nyo naman sabihin sa inyo ng tatay nyo, nanay nyo, o bakit ngayon ka lang dumating? Ngayon at binigyan kita ng karapatan para magsalita. Dadabog-dabog ka, dadagukan kita. Kanina pagdating, ikaw pa'y mas mataas ang boses kaysa sa akin. Ngayon at binibigyan kita ng karapatan magpaliwanag, ayaw mong magpaliwanag. Hello? Kaya mga anak ha, alamin ninyo kung anong limitasyon ninyo para walang abuso. Alamin ninyo kung hanggang saan lang ang potensyal ninyo para walang abuso. Amen. Hello? Ang mga nakikinig, sumigaw ng amen. Ayan. Ang gusto ng Diyos sa atin ay magbigay siya ng buhay na ganap at kasiya-siya. Minsan tayong mga magulang, yun ang isip natin, ang ganap at kasiya-siya, material things. Bigay yung ganito, bigay lahat ng ganito, bigay ng ganito. Hindi po yun. Amen? Ang ganap at kasiya-siya, alam ng anak mo kung ano ang tama at mali. Para sa paglaki nila, hindi po sila mapapahamak. Amen po ba? Yun po ang ituro at malakaran dapat ng ating mga anak kung ano ang disenyo nila. Hallelujah. At tandaan po natin, ang bawat disenyo na binigay ng Diyos sa atin, gagamitin natin yon para dalhin ang kultura ng langit dito sa lupa. Makikita ng mga kaibigan mo, uy, minura ka na ng tatay mo ah. Uy, pinaiya ka na sa harap namin ah. Pero bakit hindi ka man lang umimik at hindi ka man lang lumaban? Sasabihin mo sa kanila, kasi anak ako. Wala akong karapatan sumigaw at balikan ng pagdadabog ang aking mga magulang. Nang dahil doon, yung mga kaibigan mo matututo. Bakit yung kultura ng langit dilala mo sa kanila? Amen? Amen? Obey first before you complain. Sa military, ganun. Pag sinabi niyang takbo, ina-armalite ka na. Alam mong mamamatay ka, sinigawan ka, takbo! You don't have any choice but to follow. Kasi kung hindi ka susunod, hindi lang ikaw ang mapapahamak, buong team mo mapapahamak. You need to try your best to do your duty, and you will save the whole team. Amen? Hallelujah. Hindi material ang ituro natin sa kanila. Ang nagpapasaya sa buhay ng tao ay yung alam niya kung anong potensyal mayroon siya. Alam niya kung ano ang katuruan ng salita ng Diyos. So what are the duties of a father? Number 1, provider. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, these commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children.
Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Grabe, no? Yun dapat tinuturo talaga eh. Ano ang ipoprovide mo? Ang number one lagi iniisip ng tao pag provision na pinag-uusapan, pera. Material things. Alam mo, ang katuruan ng salita ng Diyos, the thing that we need to provide, mga tatay, is number one, unconditional love. Number two, spiritual leadership. Number three, consistent faith. Number four, the character of God. Ito po dapat yung ating pinoprovide sa kanila. Mga katuruan, mga bagay, mga prinsipyo. Kasi miski saan magpunta yung mga yan, pagka yan natutunan nila, dala-dala nila yan, hindi kakakabahan na hindi sila magugustuhan ng kanilang mga kasama. Amen? Ang pera, marami kang pera, ay talagang marami kang kaibigan. Miski hindi mo kamag-anak, magiging kamag-anak mo. Lalapit sila sa'yo. Pero the moment na wala na yan, wala ka na rin. Proven yun. But a person with principles, miski wala siya, mga kaibigan niya, mayayaman, siya walang-wala, they like him. They like to be with him. It's not because of money, but being a principled man. Katulad ni Kevin Cosme, Home Along the Riles. Parang gusto kong panoorin yun. Eh sabi ni Monique, manood tayo mamaya. Nang alin? Home Along the Riles. Nakatira lang sila sa Riles. Pero yung respeto ng ka-office mate nila, ng barangay nila, they respect Kevin Cosme. Amen? Why? It's not because of money, but he is living in his principles. When we live according to the principles of God, people will definitely like you. Hallelujah. Amen? Hindi laging pera. Pag may pera ka, automatic sila lalapit sa'yo. Pag wala, automatic din mawawala sa'yo. Yo, yo, yo. Kaya wag natin silang turuan pagdating sa bagay na yon. Turuan natin silang matuto. Ipakita natin yung unconditional love. O bakit ka nagagalit? Sasabihin mo sa anak mo, kasi kaibigan ko ganito. Anak, pagkakaibigan, hindi yan perpekto. So miski na anong klaseng nagawa sa iyo ng kaibigan mo dahil itinuring mo siyang kaibigan, kaibigan dapat yon. Amen? Hello? Hayaan mo siya. Kung pinagtaksi lang kanya, turing mo pa rin kaibigan. Matututo yon. Ganun pala yon. Kaya itong si Judas po ay isang rebelde po yung kanyang puso't isipan eh. Naghahanap po siya ng isang hari na lalaban sa Roman Empire. Kaya nung dumating si Jesus, nakita niya yung potential ni Jesus. Ito, magaling to matalino to mahusay to Kaya dumikit siya kay Jesus at naging disipulo siya. Pero habang magkasama sila ni Jesus, kakaibang prinsipyo yung nakita niya kay Jesus. Imbes na kalabanin yung gobyerno, ang tinuturo ni Jesus, give to Caesar what is due to Caesar. And give to God what is due to God. Sabi, pambirang prinsipyo to, hindi yan ang haring hinahanap ko. Kaya ipinagkanulo niya si Jesus. You see? Mga kapatid, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Amen? Hindi niya sinabi rito, ibili mo sila ng mamahaling gadget.
Busugin mo sila ng puro Jollibee. Nagagalit ako sa nanay. Minsan lang naman. Minsan nga, pero ganyan karaming french fries. Hindi nga healthy yan. Hindi, minsan lang naman. Bibili nga ng french fries. Alam niyo yung, di ba may ganyan, yung potato corner ba yun? Minsan nga lang, isang ganyan naman kadami. Hallelujah. So yung provision, mga tatay, mga lalaki, ituro natin sa kanila, i-provide natin sa kanila ang unconditional love, spiritual leadership, consistent in faith, character of God. Sinasabi ko sa iyo, Noy, huwag ka madismaya sa pagkatalo ninyo nung isang araw. Manatili dapat ang pananampalataya mo sa Diyos. Lalo mo pang pag-igihan. Amen? Darating ang isang bagay na ibibigay ng Diyos sa iyo sa darating na araw. At sasabihin mo, Lord, thank you na experience ko yung pagsablay. Hallelujah. Kaya tayo mga tatay, minsan tayo po ay financier, minsan tayo po ay mga teacher, minsan tayo po ay disciplinarian, minsan tayo po ay leader, minsan tayo po ay developer, minsan tayo din mga doktor, at minsan tayo rin po ang head para sa kanila. Because nobody will going to teach them except you as his father. Sino rito ang mga wala ng tatay? Taas ang kamay. Nakakalungkot. I lost my father at the age of 9. Hirap. But 9 years of my experience to him, minsan niya lang ako napalo. 9 years of training until now, I am 54. That is in my heart, in my mind, in my whole being. Kaya kung kayo may mga tatay, kayo mga anak, hindi porket malalakas na kayo, pag nagsalita ang tatay, makinig kayo. Makinig kayo. Minsan lang magsalita yan, pakinggan nyo. At kung may mga, sino pa rito may mga tatay, taas ang kamay. Hallelujah. May tatay ka pa pala? Daniel, no? Kung may mga tatay kayo, miski na anong klaseng tatay yan, may matututunan kayo dyan. Why? Because that is His design, a resource. May tatay ka pa ba? Melvin? Wala. Patay na? So, makabilang bahay. Wala ka na palang tatay? O mula ngayon, akong tatay mo. Makinig ka sa akin. Parang nagpo-protesta yata si Erwin. O ikaw din magiging tatay mo ako. May tatay ka pa, di ba? Ha? Stepfather. O ako na rin tatay mo ngayon. Kaya yan, pagka nakikita ko, niyayakap ko yan eh. Kasi siya nagluluto ng pagkain namin eh. Kung lagyan ng lason. What else? Protector. Deuteronomy chapter 1 verse 29 to 31, then I said to you, do not be terrified. Do not be afraid of them. The Lord your God who is going before you will fight for you. And He did for you in Egypt before your very eyes. And in the wilderness, there you saw how the Lord your God carried you as a father carried his son all the way you went until you reached this place. Psalm 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ano ang poprotektahan mo sa pamilya mo? Mga tatay, ano ang poprotektahan mo sa pamilya mo? Number 1, their identity.
Number 2, their emotions. And number 3, their legacy. Kaya kapag ang anak mo nagsabi sa'yo, toxic na ang kanyang kapaligiran, do not let him or her stay on that toxic place. Because you need to protect her emotions. Kaya kapag ka nagsumbong yung anak ko, Melvin, yung kaninang sinabi kong tatay mo ako, isang bala ka lang. Why? Because I need to protect my family. Their identity. Their emotions. And their legacy. I need to bring my daughter or my son to a place na confident sila, to a place that everyone will accept them. Kasi isa po yan sa pinakamahirap sa damdamin ng magulang kapag nakita ang anak na kinakawawa, na nahihirapan. I need to protect the child. Amen? Kaya kong sumalo ng bala at ng kanyon para sa mga anak ko. Hallelujah. Sapagkat yan ang responsibilidad ng ama. Kapag alam natin kinakawawa, nakakaramdam na ng takot, at maling pag-iisip, mga anak natin, ilayo mo na sila sa lugar na yon. Bakit? Because I am protecting their future. Kinabukasan nila. I need to build up the confidence that they have para maging handa sila sa anumang sitwasyon na kanilang kaharapin bukas. Amen? Mga tatay at magiging tatay, Aris, ilang buwan na, kailan ang kabuanan mo? September. Sa'yo, September din, PK? November? Mga lalaki, itanim nyo yan sa inyong isipan. Hindi lahat materyales. Train up a child. Hallelujah. Number 3, duties of a father, you are a teacher and instructor. Proverbs chapter 4, verse 1 to 4, listen, my son, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning so that do not forsake my teaching. For I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother. Then he taught me and he said to me, take hold of my words with all your heart. Keep my commands and you will live. Ganon ang puso ng tatay natin sa langit. Ganon din dapat ang puso natin bilang mga tatay dito sa lupa. Why? Because we are resource. Modelo dapat tayo. Kaya dapat ang mga tatay, nangunguna dapat kayong madasalin. Natutuwa po ako, mas maraming lalaki sa intercessory group namin. Unang-una po dapat tayong nakakaalam ng mga spiritual principles. Unang-una dapat tayong nakakaalam ng mga prinsipyo ng Diyos. Because how can we teach morality without knowing the principles of God? Natutuwa po kay Ian. Ito, magiging mabuting ama po ito eh. Maswerte ka. Anak. Kaya tingnan mo, nagte-take down notes. Pagka kami Tuesday, nag-aaral po yan. Pagtapos noon, lalapit pa sa akin, Pastor, tama po ba yung notes ko? Mga lalaki, huwag nating iisipin na parang corny. Wala po tayong ibang prinsipyo
na kukunin kundi ang prinsipyo ng Ama sa langit. Because He is the source and we are His resource. Eh, ibababad mo lang ang sarili mo sa inuman, barkadahan, bike dito, bike doon. Wala. Nag-enjoy ka lang. Amen. Tama ba, Ralph? Mag-aral kayo. Prinsipyo ng Diyos, pag-aralan nyo. Pag natutunan niyo yung tiyak ng mga anak niyo, they will live according to the principles of God and they will live happily forever. Eh, yung tatay wala. Ang isip lagi, pera, 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 pera. Hindi laging pera. Tingnan mo yung mga anak, pag wala nang nakuha ang pera sa'yo at hindi mo naturuan ang prinsipyo ng Diyos, wala ka na sa kanila. Pagtanda mo, sisipasipain ka na lang yan. Pero pag naturuan mo sila, miski wala kang pera, they will love you. Amen? The power of honoring. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Sino sa inyo, ito totoo ito, ang inaabangan ang Father's Day o Mother's Day at excited sila? At nanahimik ang sambayanan. These special occasions once in a blue moon, once a year. Honoring your parents, mga kapatid. Kayo ang magbe-benefit. Sino bang, ano sabi verse 3? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Gusto niyo mag-enjoy dito sa lupa? Honor your mother and father. Hindi yung, ay, Father's Day pala ngayon. Uy, Father's Day. Sabihin mo sa tatay mo, ganon. Remember that you are honoring the resource. And as you honor the resource, you are honoring the source, which is God. Tandaan niyo yan, ha? If there are occasions, unahin ninyo to honor your parents. Ang unang nag-greet sa akin, si AJ Laki. Kaya talagang si AJ Laki is the man after my own heart. Sabi nung nanay niya, bakit ganyan na lang ang suporta mo kay AJ, pastor? Mahal na mahal mo. Eh kasi siya lang ang kasukat ng paa ko. O di sa kanya mapupunta sapatos ko, pantalon ko, yung damit ko, sa akin yan eh, di ba? O, tamo, lahat ng damit niya akin. Kasi siya may kasya. Si Omer, hindi magkasya kasi yung ilong lang ang malaki. Small things, mga kapatid. Kanina, pagdating ni Ralph, sabi niya, Pastor, bigay po ni Daddy galing Thailand sa inyo po. Kasi nakita niya, sumisingot ako. Binigyan ako. Sabi niya, ang ganda, oh. Galing Thailand. Oh, dual purpose pa siya. Meron pang gano'n, no? Oh. Oh. Tama? But small things is part of honoring. Hello?
Sarap. Hindi po ako nanghihingi, I'm just setting an example. Mahapdi. Lagyan nga tayo mata ko. Mahapdi nga, Brad. Honoring ba yan? Nahapdian na yung tao. Nagtatawanan nyo pa. Huwag, pag pinunasan mo, lalong ano yan. Ha? Sarap. Para ka matutulog, Honoring is something that you are excited. Amen? Dapat maging excited ka. Sabi ni Edison, nagpipigil tawanan ako. Pero yung katabi mo, tingnan mo, tawa ng tawa. Hallelujah. Mga lalaki, hindi ka basta-basta. Hallelujah. Ano pa? Legacy and generational impact. He is to heal the broken past and break the negative cycles. Ang tatay dapat ang mangunguna na huwag tambayan ang nakalipas. Move on ka na. Huwag mo ibabad ang pamilya mo dyan. Baka mahawa sa kulay, magiging katulad na nila ang anak mo, ang pamilya mo. Maintain the purity of your identity. Amen? Maintain the purity of your identity. Hallelujah. Grabe, no? Pagka meron kayong mga nakalipas, huwag nyo na ulit-ulitin yun. Let the unconditional love be in your family. Nung nalaman ko yung tungkol kay Gab, anong gagawin ko? Papatayin ko yung anak ko? Bubugbugin ko? Of course not. That's my son. Amen? Pastor ka anong gagawin ko? It's not your responsibility, it's my responsibility. Di talaga. Hallelujah. Kaya yung generational impact, mga kapatid, bantayan natin yan, mga tatay. Ano pa? Leaving a heritage of strength, faith, and purpose for his children and grandchildren. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Proverbs 20, verse 7, the righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. Conclusion. Ang bilis, Father should be the first one to understand his purpose. Mga tatay, I challenge you. Kaya, sino yung mga binata rito? Taas ang kamay. Mga binata, wala pang asawa. Alright. Kayo mga binata, maganda yan, simula ninyo. Nandito na kayo sa simbahan. Maririnig nyo ba ito o narinig nyo ba ito mga katuruan na ito sa eskwelahan? Hindi. Only here in the church. Kayo naman mga tatay, I challenge you. Pagpursigihan ninyo na matuto sa Panginoon. Hindi pa puhuli ang lahat. Di ba, tatay? Hallelujah. Fathers is the first to embrace God's design. Fathers should stand for the reality that He is the source or resource. So, fathers, start fixing your lives today. For tomorrow, this life will be in your sons, who also become a father. Happy Father's Day.
Mga tatay. Hallelujah. Hallelujah.